floodgates of heaven. May pinakita sa akin si Lord ngayon. Okay, nag-worship tayo. Ang 1 o'clock, para lang ni Lord. Amen! Dami nakita ko talaga. Hallelujah. Glory to God. Patuloy lang tayo maging tapat sa Panginoon. Patuloy ko tayong lumuhod sa Panginoon. Pagdating sa kapadala ni Lord sa atin, hindi tayo.
Napakalagaan natin. Amen? Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, for how many months nandito ako. First time, pinagkita sa akin ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Now, sa topic po natin, nung last Sunday, and the followers of Christ, huwag po nang yatras, and need to grow. No? So, recap lang, naludoon siya yung ilaw, and para hindi po tayo makapahamak at ating parabuhan po natin, hindi kapahamangan. Amen. Kaya nandiyan ang Diyos, siya yung ilaw. And dalhin po natin ang mga cross. Ibig sabihin, mabigat po talaga. Mas kung magalit, ipag-ibig, hindi po pasan. Amen? Amen? Amen. Saan ka makikita bulpin, masan-masan? Hindi ko wala. Bulsa, dito, kung saan-saan bag. Kasi hindi ko ipasanin eh. Pero ang sabi ng Diyos, pasanin mo. Diyos. Mabigat. Amen? Kaya kung ano mo yung mga topic ngayon na bantay ko na dito sa mga hindi pa nakaalam, yung mga ngayon lang, ay number one, yung testimony ko natin, ingatan ko natin. Very important sa buhay ko natin, testimony. Amen? Dahil yan po ang sabatan natin sa kaway, testimony ko natin. Makita po natin, maganda testimony natin, ang demonyo, hindi po magtatagubay sa buhay natin. Never mag-attempt na lumapit sa iyo. Amen. Kaya napakabuti. Pangalawa, yung spirit-filled ko na sinasabi, kapag-pustos ko tayo ng banal Espiritu. Amen. Ang dito ko sa lupa, hindi po ordinaryo ang paglaban ko natin. Amen. Hindi po ordinaryo. Kaya tayo mga anak ng Diyos, be aware. Gusto ko natin na tayo kasunod ng ating Panginoon, na mag-grow tayo sa Panginoon, hindi lang in years, in numbers, but mag-grow po tayo sa buhay po natin na tayo magkaroon ng malawak na pag-iisip, malawak na pagsalita, yung kilos natin na magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. In Galatians, yung sa Galatians, alam naman natin, yung 5:23, ito yung fruit of the Holy Spirit. Now, dito na po tayo sa pangalawang session po natin, kung saan dalawa po, meron pong fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Magkaiba po siya. Pero, kung papansinin po natin, ito yung tinatawag na meron pong third dimension of anointing. The gift of the Holy Spirit magkaiba sa fruit of the Holy Spirit. Siyempre, pag sinabing fruit, sabihin natin agad bunga. Kung sinabi bilang ng gift of the Holy Spirit, nagkalo. Di ba? Mga kanon, kung yung interpretation na talagang mababa. Kung magkasana, parang gano'n lang. Pero ang ibig sabihin ko talaga, na kung saan the fruit of the Holy Spirit represents the Christ-like. Hello? Amen. Yun pala yung fruit of the Holy Spirit. Nung tinanggap na natin Panginoon, meron po tayong Espiritu galing sa Diyos. Kaya nga sinasabi, Holy Spirit represents the Christ-like character developed in a believer. Para po ito sa mga believer. Hindi ko po pwede ito sa mga unbeliever. Na magkaroon ng Christ-like. Maliban po talaga unbeliever, inanggap niya ang Diyos, then magkaroon po siya ng tinatawag na Christ-like. Now, sabi dito, in a believer over time, through submission to the Spirit, while the gifts of the Holy Spirit are supernatural. Hallelujah! Supernatural abilities given to believers to empower them. Kapatid, mula nung tinanggap po ang ating Panginoon, ay pagkir po talaga tayo. Hello? Mamaya malalaman po natin, excited po ba kayo? Yes. Mga signs and wonders, totoo talaga sa buhay. Mga kapatid, nung nakapag-seminar ko last year, in 6 months incubation, fasting 7 days, tubig lang, worship, prayer, 7 days. Pagdating mo ng 7 days,
Sabi ko, gusto ko pa mag-7 days ulit. Kasi, parang hindi ako fasting. Nagdadrive po ako ng 4 hours. Kasi may crusade po kami. 4 hours, papunta ron, 4 hours, pabalik. Pero ang takbo ko sa sakyan, 100, 120. Babagal, mahit. Sports car. Hindi ako nagdadrive. 4 na oras. Uuwi kami, Naka-sports car si Pastor. Aalis kami, alas 2 ng hapon. O, proceed. And after noon, nung lumabas na po ako doon sa training namin in 6 months incubation, mga kapatid ko sa Panginoon, 2 years, may kasing laki ni Pastor Nathan. Kinadinahan, kaliwa at kanan, 2 years, na gano'n ang isip. Kinadinahan. Paglak, naging 2. Dahil pag nakawala, walang sinasanto. Lahat na makita, na hayop, tricycle, motor, ano man yan, talagang ako sa akin. Ganon ko siya provide. Pinaglag ng barangay captain. Paglabas ko, pag-uwi ko galing sa training, unang pinagawa ng Panginoon, pinatanggap ko sa Panginoon, pinag-pray ko, instant, pinagaling ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Amen. Hallelujah. Parang ikaw yun. Believers to empower them. For You remember that? to others. Ang fruit of the Holy Spirit, magiging Christ-like sa loob po natin. Amen. But ang the gift of the Holy Spirit mula sa iyo, papunta sa iba. Di ba na maganda? Pero bakit tayo ng mga anak ng Diyos na tumanggap na gano'n, bakit hindi natin naranasan yun? Sabi ng Diyos, binigay ko sa inyo ang lahat. Nakapangyarihan. Pero bakit? Paano mo na? Kakaman niyo. After dito, mararanasan ko rin yung antidote ko ng Diyos. Sino excited? Ay, pagpapalat ng Diyos. Ibigay ko tayo ng ating Panginoon dahil napakaraming ibibigay ni Lord dito. Next year, pulong na itong kuha natin. Hallelujah! Pagpapalat ng Diyos! Amen. Gifts are about what a believer does, their outward action and abilities, whereas fruit is about who a believer is, their inner character and nature. Next. Fruit of the Holy Spirit, what it is? The evidence of a believer's inner transformation. Fruit. Di ba ba? Kasi gusto ng Diyos na magiging katulad tayo sa Kanya. Amen? Amen. Kaya nagkaroon ng transformation and spiritual maturity. No. Kaya mga kapatid, dapat talaga mag-mature tayo. Amen. Paano may mature gusto? Wala sa numero, wala sa tagal. Ibig sabihin, dapat may mga disciple ko tayo. Amen. That's true. Amen. Hindi ko naman tatanungin kung sino man muna mayroong disciple. Dahil hindi po biro sa lugar ng mundo. Bakit? Pag nag-pray ko tayo, bibigyan nito. Showing the character of Christ developing and their life. How it is developed. It is gradually produced and believer as they abide in Christ and cooperate with the Holy Spirit. Mayroon talaga ang Holy Spirit. Kaya nga minsan, punta tayo doon. Sabi may pumulong sa atin, what? Mga kapatid, nakakarinig po ako. Minsan mga tao, pili. Oh, really? Siyempre, totoo talaga yan. True. Totoo talaga. Pag malalim ka sa Panginoon, yung sinasabi ko sa dito, mararanasan. Hallelujah. Amen. Hindi. Nakakarinig talaga ako eh. Nung unang dumating doon sa Masbate, hindi ko na naintindihan yung sinasabi, nakakarinig talaga ako. Nung one time, napuspos siya dahil desire niya. Sinabi niya sa akin, alam niyo,
totoo nga. Mayroon ka namang bulong eh. Kasi sabi na pag nakakarinig ka lang ng mga bulong, mababayo ka. Amen. Pero mababayo ka lang. Totoo, hindi. Kaya nga, meron ng spiritual eyes. O alam niyo kung ay papakita ni Lord lahat yan, ay sigurado magkakatakbo ka kasi ang evil spirit, ang pangit ang relitsura. Hello? Kaya hindi na binuksan ng Diyos. Dahil magkakatakbo ka, baka mamaya, papayag ba kayo? Nang baliw, magsasalitaan ka rin. No, eka. Ano ba ba rin nagsasalita? May tinuturo? Kasi sila nakakakita, kasi hindi na alam, hindi talaga hindi mo kasi sila mapapaniwalaan. Hello? Pero papayag ng Christian ka, hindi mo maranasan ang sinasabi ko. Kapatid, makakarinig talaga tayo. Amen. Hello? Kasi pinagarinig kayo ng Diyos. Hallelujah. Next. This religious meaning involves a dynamic relationship with God. Sinabing dynamic, ay hindi na yung relationship. Pag dynamic natin, ay talaga naman. Tulad ba talaga yung dynamic relationship with God. Huwag natin i-box ng Diyos. Amen? Pag sinabing dynamic, kakaiba talaga. Amen? Kasi dynamic with God. And is often associated with practices like praying in tongues and desire to live a life simply Jesus characteristics. Hallelujah. Kapatid, dinilisaya ko yan. Hallelujah. At sa pag-desire po natin, hindi rin, Lord, bigyan mo ako ng mahabang siya. Mahaba na siya. No. Process. Para umaba pa siya mo galitin yung galitin. Papadala si Lord. May tao kagalit. That's true. Amen. Amen. Para humaba yung pasisyon mo. Mamaya, kahit hindi ka nagagawa ng mali, gagawaan ka ng mali, para lang humaba ang pasisyon mo. Pag magagalit ka, oh Lord, hindi ko pa lang humaba pasisyon mo. Isang mulutang na talaga. Ginagamit ko sa Kaya pagdating sa punta, Lord, praise the Lord. Salamat sa taong ito. Sa taong ito, di natin humaba pasisyon. Ayun na. Humaba ang pasisyon natin. Amen. Praise God. Next. 1 Corinthians 5:7-11. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakita na sa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin, pinalabag kalooban ng kakayahan ng magsalita ng karunungan. Pangalawa, katalinuhan. Pangatlo, faith. Pangapat, magpagaling. healing. Next, himala. Gumawa ng mga himala. Meron. Mensahe mula sa Diyos. Sa English, prophecy. Pero maraming mga tao hindi naniniwala ng prophetic. Anong ibig sabihin? Prophecy. Pero, mensahe mula sa Diyos. Eh bakit may mga tao ayaw? Hello? Marami. Nirespeto ko sila. Eh, mga lingkod ng Diyos. Hindi sila niniwala. Kasi ang nasabi na, bakit yung hindi niya nakulaan na bukas pa lang may mangyari sa kanya? Ay, sa atin naman ang nakahawak sa atin. Ang Diyos eh. Amen. Pero yung sa ibang tao at mayroong gustong iparating ang Diyos sa kanya, gawin mo. That is prophetic. Minsahe nila sa Diyos. Kapatid, maganda mulay. Ipag-pray ka. That's prophetic. Kapatid, tumayo ka. Ibibigay ni Lord yung hiling mo. That's prophetic. Minsahe mula sa Diyos. Practice it. Next, kakayahang malaman ang kaloob mula sa Espiritu. Discern. Next, kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Ito yung Espiritu.
Lastly, magpaliwanag ng mga wikang iyon. Mga kapatid sa Panginoon, si Kuya pong open sa lahat. Mabuti sa ating open din tayo. Wala pong hindi open dito sa gift of the Holy Spirit. Now, sa first dimension of anointing, fruit of the Holy Spirit. Second dimension of anointing, gift of the Holy Spirit. And the third level of anointing, third dimension, the fivefold ministry. Hello? Amen. Bakit may mga basahin natin sa next mo. Sige ba? Sige. Sige. Ayun. Sige ba? Okay. Second, third. Okay. Ephesians 4:11. First, the third level of anointing. Apostle, prophets, evangelist, pastor, teachers. Fivefold ministry. Napansin niyo ito? Bakit maliliit? Dahil tao ko yan. At ang nagbigay ng kapangyarihan, mas mataas dito. Amen. Amen. Once you're a prophet, you're a apostle, mas mababa ka sa Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos. Prophets ka? Yes. Mas mababa ka sa Diyos. Evangelist, pastor. Bakit hindi naging kapital yan? Kaya hindi mo pwede pantayan ng Diyos. Lahat ng mga nakatanggap dito, lahat sa fivefold ministry, galing sa Diyos. Amen. Hindi mo yan putok sa bubo. Hindi yan putok ng kung saan lang. Kapatid, fivefold ministry. Pero ano ang mga inacknowledge ngayon sa panahon ngayon? Sayang, malapit na dumating ang mundo. Evangelist ng pastor, teachers. Yun po ang tanggap ng ating kapanahonan ngayon. Apostol, minsan may mga tumatawa pa. Prophets, minsan may natatawa pa. But I told you, brothers and sisters, hindi po magkaroon ng maganda ang isang iglesia pag wala ang fivefold ministry. Exactly. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kailangan po natin ang bagay nito. Dahil ang Diyos po ang nagbigay nito. Hindi po ang tao. Pero ang tao ginagamit ng Diyos, pinasangkapan ng Diyos, mouthpiece ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tinais ng Diyos na magkaroon talaga tayo ng tamang direksyon sa buhay po natin. Even the Old Testament, may mga propeta. Walang office lang. Pero dapat kinikilala natin kung lahat ng mga bagay nito. May sinasabi, false teacher, false prophet, false evangelist. Lahat yan, merong false. This time, followers of Christ need to grow. Lalago po tayo, lalawag din mind natin. Hindi na po tayo ng judgmental. Because, kung ikaw, mayroong gift of healing, check. Darang ka sa first level of healing. Gift of healing. Tandaan po natin, ang gift of healing, mga kapatid, ay nasa unang love, joy, peace, patience. Ano? Ang fruit of the Holy Spirit, pang-lima, patience, love, joy. Four, love, joy, peace, patience. The gift of the Holy Spirit, wisdom, word of knowledge, faith, healing. Para ma-empower, para lumabas yung healing power, develop patience. Hello?
kaya hindi tayo nagkaroon ng gift of healing. Kasi hindi natin dinibilog ang patience sa buhay po natin. Meron tayo nun eh. Meron tayo kasi ang Diyos na nagbigay. Isa lang ang Espiritu niyo at saka sa akin. Ano pagkakaiba? Wala namang pagkakaiba. Magkakaiba na tayo ng kapanganakan, oras, araw. Tama? Pero ang tinanggap natin isa, pero bakit siya napaglaw? Sa prophetic, healing, deliverance. Pero bakit tayo hindi? Kapatid, hindi natin na practice, na develop ang first level of anointing, which is Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit. Bakit siya, Pastor? Napapagaling. Nagsasabi din siya ng mga future. Kapatid, nandito siya. Tama? Healing, practicing. Ito yun. Kapatid, pag wala sa fruit of the Holy Spirit, false prophet. Hello? Amen? Huwag ka. Pag nag-prophecy siya, meron siyang first level of anointing in the state of life. Amen? Amen. Kahit gaano kagaling siya magturo, kahit gaano siya kagaling mag-preach, what ang konteksto? Talagang nasa konteksto lahat. Ay, grabe, mapapabilig ka. First level of anointing. Walang love, walang kindness, walang joy, walang peace, walang kindness, walang goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Kapatid, yun po ang false teacher. Mga kapatid, ngayon, masasabi nyo ba kayo? Hindi na tayo pahin po yung lumahan, kasi yun ay yung pakayan. Kaya may mga false teacher talaga eh. Magaling magturo, pero pag uwi sa bahay, ay naku po. Lumilipad ang plato. Ha? Yung sipa, lumalabas yung espiritu ni Jackie Chan na kami poste. Di ba? Imposible na magkaroon siya ng direct na level of anointing na wala siyang first level of anointing. Hello? Amen. Sinalabas siya para hindi tayo maging bulaan, hindi tayo maging false prophet, evangelist, pastor, teacher. Mayroon tayong una, the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah! Hallelujah! Ng Diyos. Now, gusto nyo ng anointing yung power. Bumili ba yun? Baba mo. Back mo kapatid. Balik. Kaliwa. Sige. Yung, di ba nasa kanan? Yung kaliwa. Sige, yun. Sipa, yun. Sipa, atas ba? Yun, sipa. Yun, okay na. Gusto niyo ng wisdom? I-develop niyo lang. Wow. Pag nag-preach ka, hindi lang logos at rema. Amen. Logos, written word. Rema, spoken word. Amen. Palakay natin ng Diyos! Hallelujah! Di ba kayo naman minsan? Talaga naman pala. Hallelujah! Bakit siya po siya nabibilas ako? Pero bakit siya parang, grabe naman tinawag niya, pero parang something. You know why? Why? Maliwan niya. Gusto mo ng wisdom? Gusto mo ng word knowledge? Develop yung love sa joy. Gusto mo ng faith na kahit ang bundok pwedeng pumunta doon sa develop peace. Magkaroon ng peace. Kahit anong problema. Di ba? Yung mga alagad sumakay ng ano? Ang hihina naman ng pananampalataya mo. Ano nangyari sila? Bakit sinabihan sila? Ang hihina ng pananampalataya mo. Nagkaroon sila ng peace of mind? Wala. Nagkaroon nga sila eh. Pero kung bahala na. Parang sumakay ako ng paano? Yung katabi ko, kami namumutala kasi uwi ko bagyo eh. Pag uwi ko bagyo.
tawa na ng tawa yung story ko. May uwi mo Pastor Mateo. Eh, sinakyan ko, gumagano na yung ano. Biglang anak. Saka yung nakita ko, gumagano. Kasi first time siguro, kasi bagong ginawa na siguro, bagong ano, sampas ang mo. Sumakay na ng bagas. Bago siguro siya. Talaga na, tinitingnan ko na mumuta. Sabi ko, Praise God. Hallelujah. Makikita mo tayo. Hallelujah. May pisumayan wala. May. Kapatid. Why? Hindi na naman pala tayo sa kanya. Hallelujah! Ganun mga kapatid. Now, gusto niyo magkaroon ng default healing. Bakit hindi lumalabas yung default healing? Bakit? Ganun siya una. Kapatid, ang sabi ko nila, para sa mga believers. Kapatid, believers po tayo. Kailangan natin ng basics para magkaroon po tayo ng power sa default healing. First level of anointing, hindi ka pwedeng lumilid sa dito. Magiging wakbo. Nawala yung sakit ng dibdib ko. Amen. Amen. Patience. Miracle. Kapatid, meron akong pinag-pray. Huwag na muna tayo pinag-pray na. Doon na lang tayo nung bago kami natin dito. Pumasok ko kami, dinala kami ni Kuya mo. Sa radio station. Ang sakit. Ng ano. Ako yung nagkukuman doon na pumasok ang buong masbate na wala kaming octopus. Ayun, sunod. Galing niyo ha? Ako po ang nagkukuman doon. Una si Kuya mo. Sumunod si Nanay. Si AJ. Jeremy. Kapatid, alam niyo? Sige, minsan nung pasok kayo na VIP si Kuya mo, wala talaga sa mind ko. Sabi ko, sige, para kung sino, sige, pasok. O, papasok na tayo, nakapos sumunod. Hindi mo nagsakay. Hindi ko kasalanan. Hindi nagsakay. Naku, sabi ko yung buong. Tumingin siya. Wala naman kami nakita na ginagumakilong kami. Napapunta lang sa rin. Umixit kami. Sabi ni Kuya Bong, habang tinitingnan kami, yari, paano kaya ko ngayon? One time ang isa nito. Alin kami. Kuya, alin ko mamaya. Paano kaya ito? Pagpasok ni Kuya Bong, ang bilis! Talagang gusto talaga iiwan kami para hindi daw siya madamay. Ang bilis! Sabi ko, bilis sa'yo kasi ang layo na Kuya Bong. Bilis sa'yo! Bilis sa takbo na siya. Ting! O, pasok na naman kami. Natapos na sa radio station. Juji, bilang mo ito ng octopus. Bakit ka na octopus to? Anak, pala ito mo octopus, mabuti. Hindi mahuli. Parang ka na nalibis. Ito why? May CCTV, Hindi di lang ba? first time nangyari sa buhay. Kainitan ko pa sa training. And yun din ang sinisip ko sa inyo dahil ito natutunan. Amen? Praise. Ulan. Isip. Amen. Kinuman ko yung ulan. Huwag akong basahin in Jesus' name. From Kawayan to Los Batis Cities, 89 kilometers. Pag alis ko kung kaling sa meeting ko, mga siguro 1 kilometer, napakalakas pala ulan, baha. Wala akong raincoat. Naka-inbox ako kasi ang opportunity ko, wala na eh. Naibigta na, naitaya na sa investment, natalo. Scam. Naka-inbox ako, wala ako raincoat. Sabi ko, in my name of Jesus, tumigil ka. Maniwala ka o hindi, 89 kilometers, baha ang kusada. Pero never ako nabasa. Amen. Hallelujah. Ang dami pang mga kapatid na naranasan. Pwede hindi kumunta. Amen. Matutunan na natin yung first level of anointing. Amen. First level of anointing. Bago po tayo dumating dito, imposible po ito magiging una. Kasi pag ito magiging una, dito, pag ginamaan ka dito, false prophet tayo. False teachers po. Hindi po totoo talaga yung gift of healing natin kami sa Diyos. Dahil dapat mahaba yung pasensya natin. May gift of healing ka, tapos nagwawala ka pagkatapos. Comes from the heavens. Amen? Malinaw. Malinaw na ngayon. Hindi sa natin maging judge. Amen? Amen. May yung gift natin.
Galing sa banal na Espiritu. Amen. Yes. Kasi, nandito mayroon tayong patience. Mahaba po pasensya po natin. Meron tayong fruit of the Holy Spirit. Hindi naman tayo. Ay, anong gawin ng diablo sa'yo? Hoy! Nagpapagaling ka pero hindi sa'yo yan. Hoy! Meron akong bunga. Galitin ko ng galitin ako, hindi malalaglag ang bunga sa Hallelujah. buhay ko. Amen. Amen. Kaya huwag po kayo magalit para hindi malalaglag ang bunga. Huwag po tayo maasar para hindi malalaglag ang bunga. Amen. Kaya ang fruit yan. Bunga yan. Pag nalaglag yan, tapos ka. Hindi na po bumalik na naman. Pag-antay ka naman, kailan magbubunga. Amen. Fruit of the Holy Spirit. Now, tuloy po natin. Tuloy ka ba? Tuloy na. So, practicing goodness. Next. Oo nga yung oras. Malapit na po tayo na magtapos. Okay. Tuloy pa. So, ito mga bagay nito mga kapatid. Kung meron po tayo makikita. May ano pa. Sabihin ng Espiritu na. Dahil tayo din, one day, makakaroon tayo din. Amen. Excuse me, sorry. Next. Dimension. In Psalms 105:15, One. do not touch my anointed one. To my Do prophet. my prophets. Blue arm. Hallelujah. Huwag natin po awayin. Do not Amo touch natin. my anointed one. Ay, touch. Kapatid, saktan, lalo na, huwag natin gawin. Yan sinabi ko niya. Amen. Inilit po yan ng Diyos. Meron po yan first level anointing, second level anointing, third level anointing. Ngayon, kung pastor siya, huwag ko natin gawin. Propeta siya, huwag natin pabikaan. Teacher siya. Na meron naman wala kang sasabi mo lang makita sa kanya ng hindi maganda sa buhay niya. Meron siyang fruit of the Holy Spirit. Mahal natin. Amen? Pag nalulay lang, hindi dito. Labi pa niyo, yung pakinggan. Amen. Yung mga pastor natin, mahalin mo natin yung pastor. I-appreciate mo natin yan kung ginagawa. Every time na makita natin, ipag-pray at bigyan natin siya ng Holy Spirit. Kasi, sa Psalms 105:15, lumakas, sinasabi ng ating Panginoon. Kaya tayo din, lahat po tayo inanuhin, mga teacher, mga pastor, pastora-pura, sinabi, pastor, ilan ba yung mga pastor dito? Huwag po natin saktan at huwag po tayo magsakitan. Dahil ang Diyos po, ang tumawag sa atin, Sorry. katapos, inilitan. Marami ang tinawag. Pero kung tinawag din. Amen. Sabi ng Diyos, sige, papuntay mo lang. Ito, pwede. Ito, pwede. Hindi naman lahat ng tinawag ay piliin. Maraming tinawag. Nang tinawag. Pero ikaw ang piliin ng Diyos na Diyos. Then merong special Diyos na panawagan sa buhay. Hallelujah. Nakaupo ka lang. Bukas makalawa, makikita mo kung ano talaga yung panawagan sa'yo. Tayo ng mga inanuhin ko, Lord. Tayo ng tinawag ng Diyos. Tinawag at Pag mayroong mga tao gustong sumakit sa atin, mayroong tao na sumakit sa atin. Ano ang sabi sa Romans 12:19? 12:19. Mga minamahal, huwag kayong mag-iganti. Manghihiganti. Ipabayan ninyo sa iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat. Akin ang mag-iganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang Huwag gaganti. niyong gantihan. Siya pala ang gaganti. Ako ang bahala. Ako ang Akin ang gaganti. mag-iganti. Kayo ngayon, gustong tumanggap ng mga pagpapahala. Spiritual gift of the Holy Spirit. Kasama kayo dito. Na walang sino man manakit sa inyo. Dahil ang Diyos po ang magkakaroon sa inyo. Amen. Kayo kayo, palapakan natin ang Diyos.